Ang tanong tungkol sa posibilidad na pagpanaw ni Remulla at ang demono'y hindi pagkayang harapin ni ng PBBM at Romualdez si General Bantag ay nagdudulot nga ng malalim na pag-aalala at espekulasyon sa online na komunidad. Ang pagkakaroon ng anumang balita o pahayag tungkol sa mga personalidad na ito ay nagdudulot ng interes at tensyon sa publiko, lalo na sa gitna ng mga kontrobersyal na issue sa politika at lipunan. Maraming netizens ang umaasa na magkaroon ng linaw o pahayag mula sa mga kinauukulan upang maunawaan ang mga pangyayari at mapalawak ang kanilang kaalaman sa nangyayari sa bansa. Valisa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa left or right. Pero meron siyang dito malaking band-aid na parang plaster. This is jugular vein niya. So, I'm not sure kung ano ba yon, kung baka sinakmal sa ni Dracula. Sinipsip yung dugo niya, hindi ko alam. Di ba? Nakita nyo yung kanyang paghihingalo sa press conference niya. At kanina nakita ko mukhang naghihingalo din siya nandoon sa pag-alis ni Kuting papuntang Australia at wala si Inday Sara. Okay? Teka muna, isa news blackout sa Amos Cavite pero meron nagsasabi na malala na daw talaga ang kalagayan niya. Yes, ito naman mga palaga. Okay, Remulla, sasagutin kita sa mga hanash mo. Okay? So last year, sinabi ko sa inyo at nag-viral yun na may sakit siya na malala ang kanyang karamdaman ayon sa ating mga juting jahas. Jen Maxine Chicago, thank you for your love. Mga kababayan, hindi siya public servant, di ba? Siya ay ahas servant. Si Remulla ay isang nagsiserbisyo kay Jutang Ginines Lisa Ahas Mugs. Hindi siya nagsiserbisyo sa publiko. So nung in-expose ko sa inyo na si Remulla ay may sakit at malala at nagre-recuperate o nagpapagaling, nagkamali ba ako? Tama. Kasi kahapon, nung nag-speech nga siya, nag-press conference siya, hinahabol niya yung paghinga niya. Parang hindi na siya katulad nung dati na, na matika, I mean, not matikas eh. Yung normal lang, kahit ang edad niya ay 62 years old na raw siya, kaya ang sabi niya, nagde-deteriorate din or, yung ating katawan. It's true na nag-deteriorate ang ating mga katawan. Kahit nga 50 ka pa lang, pwede ka mag-deteriorate, pwede kang bumagsak sa resistensya mo or, you know what I mean? At sabi ko nga, lahat naman tayo, swerte ka na lang kung matutsugi ka ng hanggang 95 o 100 na hindi ka nagkakasakit o hindi mo nararamdaman yung mga katulad ng mga nararamdaman ng mga bata pa lang 60-70 nagkakaroon ng mga heart attack or what's something. So dun sa press ko niya mga palangga, ang sabi doon, ang tanong, I think tinanong siya or binanggit niya na yung lumalabas na issue na kontrobersya sa kanya na siya ay malapit na matsugi o may sakit na ay mga mahilig lang daw sa marites. Buha ka ng ina ka pala, bonjing eh. Paano naging marites? May sapak-sapak ka na, sabi ko nga dito na plaster or malaking band-aid o whatever gasa dito na parang ang sinakmal ni Dracula. Diba? Tagutin mo nga itong FBI. Hindi. Anak ko. Sabi mo, busy ako, binubol siya kayo mga buha ka ng ina eh. Sagutin mo. Ayan, yan. Anyway, mga palangga. Jutang Ginina ka pala eh. Remulla, masakit ba ang mura? Jutang Ginina, paano ako magmamarites? Ang marites chismis, walang katotohanan. Inamin mo mismo na nag-recuperate ka, nagpapagaling ka, na ginayupak ka ng 2 buwan. Okay? At ang sinasabi mo, nagpagaling ka dahil sa iyong bypass, okay, fine. Statement mo yan eh. But tama ako na nagpapagaling ka at nagsasweldo ka sa pera ng bayan
Sinabi mo 2 buwan. Mahigit pa. Mahigit pa kasi nagpakita ka ng picture noong December na mukhang isang bulate na lang, na matabang bulate ang hindi pumipirma sa'yo nung nagpakita ka noong December 25 na kasama mo ang iyong mga pamilya. Hindi ako nagmamarites. Ba't ako magmamarites sa'yo? Ang marites yung ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls o kani-kaninong kabukahan niya para sumira sa kredibilidad ko. Hoy! Tanginan niyong lahat, kahit anong gawin niyo, hindi niya masisira ang aking alindog. Di ba? Kaya balance pa lang. Gigil-gil ako gabi kanina. Di ba? Ang taong nagsasabi ng katotohanan ay hindi niyo masisira. Kahit ano pa ang anong gawin ninyo, mga yawa ka mo. Ikaw, Bonjing, sabi mo, mahilig magmarites. At syempre, sabi niya, maraming parang maraming gustong kumuha ng pwesto niya or naiinggit sa pwesto niya. Ano ako, magdi-DOJ? Gumawa ako ng chika boom boom para mag-agawin ng pwesto mo or something? Anong kadyutahan yan? So, tama ako, tumpak na ikaw ay nakaratay sa kama. Dahil inamin niyo mismo na nagre-recuperate ka. Ano ba ibig sabihin ng recuperation? Nagpapagaling. Marites ba yan? The point here, ang sinasabi mo sa press con mo na natural lang na magkakasakit ang isang tao na tumatanda. Tama. Natural lang na magkasakit ang taong tumatanda. Even ang mga bata ay nagkakasakit. The point is, ikaw ay pasweldo ng bayan na ginagago, binababoy at pinagloloko mo. At sinabi mo rin sa press conference mo na kahit nagre-recuperate ka, work from home ka, ay putang ina, paano ka magpapunction ng jutak mo? Ha? Nasa bahay ka, sumisweldo ka, tapos nakaratay ka sa bed. Kasi, kaya hindi ka pa tinatanggal-tanggal ni Lisa Smugs kasi gusto niyong sabihin na si Maharlika ay fake news. Pero hindi ako fake news, mga kababayan. Galing sa bunganga ng mga giatay na 2 buwan siya nagpahinga, nag-recuperate at sumusweldo siya sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. So, sino ang nagpapatakbo ng DOJ? Eh di si Lisa Smugs, hindi totoong ikaw. Paano ka magpapunction ng daming sinasaksak na gamot sa'yo? Kung may port cut ka, syempre tatago mo yan. Di ba? Ano ba yon? Di ba? Para sa, ano ba ang line na nilalagay dito? You know, pag sinabi mong port catheter, ito ay, kung ikaw ay may karamdaman na lulukikimimia. So, ibig sabihin, yan ay nakaangkla lang dyan sa iyong pusong itim na in any moment, kailangan mo ng medisina, isasaksak ng bonggang-bongga, or kailangan mo ng blood transfusion, nandiyan dyan na naka-ready na or something. Pero hindi ko pa ma-confirm yan kasi syempre naka-cover up ka. So nakita ko lang yung jugular plastic mo dito. So I don't know, I'm not sure kung ano, dito sa sa niek sa leg. Dito sa gilid. O yan, dito. Ito. Pansinin nyo, di ba? Andito ba? Okay, sa picture. Nakalagay ba dito sa brand? Wala. O, hindi. But anyway, chemo, yes, sabi ni Rowena Cruz. Yeah, port yun. Walang mga palangga. May mga kamag-anak tayo, kaibigan tayo na nagkakasakit minsan. Sa right area pala niya, not left, sa right. Nagkikikimi mo. Sabi ni Zoro, nagkikikimo mo. Nagkikikimo mo. I mean, putang ina, pinaggagago tayo. Nakita ko, humahangos ka eh. Wala namang masama kung aaminin niyo yung totoo sa taong bayan. Ang problema, masyado kayong suga pa sa power. Na dapat tinatanggal ka na at pinapalitan ka ng tao na functioning ang utak at physically fit. Eh kitang-kita na humahangos ka o maghahabol ka ng hininga. At bilang isang Department of Justice Secretary, ang trabaho niyan ay talagang pangmalupitan. Pero paano ka nga magtatrabaho ng pangmalupitan? Kasi ang tinatarget nyo is si Pastor Kibuloy based sa inyong statement at si Congressman Arnie Teves. Diba? Dahil hindi ka matanggal-tanggal dyan, dahil hindi ka naman nagpapatakbo eh, kundi ang buha ka ng inang Lisa Smugs na ito. May central line by the port for chemo. Sabi ni Adele Lester. Okay? Huwag na kayong tumaya sa latter eh. Sayang ang
Sabi ni Colisa, very pale siya, parang walang dugo. Sabi ko nga, sinipsip ni Dracula eh. Merlita, sinipsip nga ni Dracula ang jutang din ng dugo niya. Very pale, di ba? Ang itsura niya, parang kulay papel na basta, pale. Sabi nga natin mga kababayan, tama gid sa Linites. Walang, totoo naman na lahat naman, hindi naman natin hinihingi na lahat tayo ay magkasakit. Pero darating tayo dyan. Ako nga, 3 years ago, I had an operation. Okay, pero hindi ko sinabi yan sa inyo kasi ayoko magpakaawa. Kaluoy man si Marlica. But it's a mild operation. Anyway, nalagpasan ko yon ng bonggang-bongga. Alam mo yon, sa stone lang naman yon. Kasi masyadong masyokaw din ang lola ninyo. Anyway, karma is real. So ngayon, mga kapalangga, ang sinasabi niya, natuloy-tuloy daw yung trabaho niya. Paano ka nagtuloy-tuloy ng trabaho kung nagpapagaling ka? Bakit hindi ka mag-resign? Bakit? Hindi pa ba tapos ang kontrata nyo ang agenda nyo ni Lisa, ni Tambaloslos sa inyong mga illegal activities? Taga Cavite kami, hindi na napalitan ang mga Remulla, sabi ni Gabriel Lambohon. Sabi ni Bubbles TV, si Atty. Trixie pala inalis sa karambola, hiningi daw ang ulo niya na taga-government. Si Lisa ang humingi ng ulo ni Trixie, wala nang iba. Alright? So ngayon, Remulla, kung ako sa'yo, kung ikaw mahal mo yung sarili mo, okay, mahal mo ang health mo, mag-resign ka. Pero alam ko hindi ka pa magre-resign, pero darating tayo dyan. Hindi ka magtatagal dyan. Dahil unang-una, hindi magtatagal si Kuting. Yung ilong mo, yung breathing pattern mo, bagsak na. Di ba? Baka nga nag-oxygen ka pa eh. Dahil sa breathing pattern mo, kahit na walang medical background ang taong tumingin sa'yo, naghahabol hininga ka. Ngayon, kailangan ba namin ito ligsain? Pakialaman natin ng health mo? Of course. Kasi sumasweldo ko sa pera ng bayan. At huwag mong sinasabing Marites ha? Hindi ako si Marites, si Maharlika ako. Giatay ang yawa. Ang sarap junggulin eh. So ngayon ba lang doon sa press con niya, ang umiikot doon ng pinag-uusapan kung paano habulin si Pastor Quiboloy at saka si Arnie Teves. So again, sino ang author nito? Ang author nito, taga Malacanang. Ito, yung butod. Kaya mamaya, kukulan tayo ng mangulam. Okay? Yung hinayupak na yan, mga budod niya, mga sex, chuba-chuchu niya. Ito, mag-orasyon kayo. Yung butod niya, palalaparin natin ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, ano pa mga chika-chika niya? So, tama ako, mali. Tama ba si Maharlika na si Boying ay malala na? Alam mo, sa sobrang kasinungalingan mo, hindi mo kayang takasan si kamatayan. Okay? Sa sobrang sinungaling mo, hindi mo kasi itago ang nararamdaman. Natural lang, again, na magkakasakit ang katulad mong majitim ang budhi. Pero wag ka magsinungaling na ako'y nagmamarites. 'Di ba? 2 buwan ka nawala, niha-niho. Nag-announce ka ba na unang-una, nag-anunsyo ka ba sa mga tao na ako po si Bonjing Remulla, magpapagaling po ako ng 2 buwan kasi kailangan ko po gumaling. Ako po ay galing sa bypass chuchu. Kailangan ko magpahinga. Nag-announce ba kayo sa taong bayan? Hindi, mga buwaka ng ina nyo. So anong tawag dyan? Panloloko, panggagago. Habang hinihigop, nilalamon nyo ang pera ng bayan, binababoy nyo ang tao sa inyong panglilinlang. Hindi yan pagmamarites. Pagkikritiko yan, pagkikritisismo o criticize sa mga taong gobyerno na katulad ninyo na binababoy nyo ang pera ng bayan at nilalamon nyo ang pera naming lahat. Yan ang punto de vista. Wala kaming pakialam kung magkasakit ka, kung ikaw ay ordinaryong citizen na tahimik ka. Kaso hinahawakan mo ang Department of Justice. At ilan ba ang sangay na under sa'yo? Katulad sa immigration. Kaya pala nagka-letsi-letsi dyan sa immigration, nagka-peste-peste yung mga pila ng mga tao na hindi na makontrol na sobrang dami dahil ikaw ay nag-recuperate. That's my point. So kung ordinaryong citizen ka,
o retired o whatsoever na nagkakasakit ka, bakit kailangan naming pakialaman yung sakit ng isang tao? Hindi yan, wala kaming pakialam sa sakit ng mga tao. Ang pinakakialaman namin, nasaan kang yawa ka. So coming from your mouth, kahapon, 2 months ka, sumweldo sa kaban ng bayan habang nakaratay ka sa bed. See that? Yawa. Mga hinayupa. Oh. Sabi ni Martha, si Bonjing hinihila na ng lupa, puro kademonyohan pa rin. Exactly. Diba? Lulunukin ka na lang, lalamunin ka na lang ng lupa, puro ka pa sinungalingan. Ako pa ngayon, o kami pa ang pagbibitangan yung marites. Sinabi ko naman talaga na ikaw ay malala ang sakit. Nag-recuperate. Kung hindi malala ang sakit mo, kung okay ka, kung mild ka, ang sakit na trangkaso or sipon-sipon lang dong. Kahit 2 araw, o sabihin na natin, 1 linggo magaling ka na. Like ako, nakita na, nag-ubo-ubo ako, pero boljak pa rin ako ng boljak. May sipon-sipon ako. So, mild lang yon. Nakakapagbunga pa rin ako eh. So, ibig sabihin, humiga ka sa kama, humiga ka sa bed mo for 2 months. So, ibig sabihin, hindi ka nagpahinga ka eh. Di ba? Binaboy mo yung pera ng bayan, pinapasweldo ka, hindi ka man lang nag-leave. In-announce mo ba na nag-leave ka sa amin? Tapos kami pa ngayon na may kasalanan, marites pa at may interesante kami o ako ba, kung sino man pinagbibintangan mo, interesante sa pwesto mo na nainggit. Ba't ako maiinggit sa kademonyohan ninyo? Hindi nakakainggit ang mga satanas na katulad ninyo. Yan ang isalaksak nyo sa bunga. Yawa mo. Okay. Sabi ni Assorted DNA, tayo sa private company, pag may sakit na, i-advise tayo na mag-resign. Kasi expense na lang. Tapos sa mga nayupak na ito, tanggap ng perang hindi sa kanya. Leche, buwisi talaga ang sarap ng buhay. Sabi niya, exactly my point. Ang ordinary worker sa isang kumpanya, di ba? Hindi ka pwede mag-absent ng ganyang katagal. Unless, paliwanag mo or, malupit yung hinahawakan mong posisyon. At nasa ano naman yan? Nasa agreement naman yan ng boss mo o ng owner ng company. Pero kasi ito mga palangga, we're talking about the public funds. Sino nagpagasto sa'yo? Oh, malamang pera naman ng bayan. Kapal na mukha ng putang ina. Oh, PRRD, gorgorin ng ICC. Napanood nyo ba? Yung recent na press ko ni Pangulong Duterte. Oh, pero bago tayo magnangak-ngak, basahin muna natin yung balita. Kasi samot-sari ito eh. Ito, February, kahapon ito. Duterte, nagbagong isip pabor sa Chacha. Matapos ang mga naunang pahayag ng pagtutol sa charter change o Chacha, tila nagbago na ang tono ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabing susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon kung hindi pa lalawigin ang termino ng mga nakaluklok na opisyal ng gobyerno ngayon. Sa ginanap na prayer rally sa Cebu nitong linggo ng gabi, sinabi ni Duterte sa harap ng mga tao na wala siyang problema sa Chacha hanggat walang nakalaan na interes dito. Vested interest ni Kuting. Sinabi ng dating Pangulo na susuportahan niya ang pagbabago ng konstitusyon tungkol sa economic provision, maging sa term ng presidente. Subalit, ito dapat hindi dapat ito pabor sa kasalukuyang leader ng bansa o mga namamahala. Okay? Hindi rin siya tutol sa panukalang papapalit ng konstitusyon kung mangangako si Pangulong Bangag na Bangag Jr. sa taong bayan na hindi siya tatakbo sa susunod na halalan. Idinagdag pa ni Pangulong Duterte na anuman ang hakbang para palitan ang konstitusyon para sa term extension ng mga kasalukuyang nakaupo sa gobyerno. Okay, nasagot na natin yan, yung tungkol sa kanyang pagbago ng tone. Okay, you know that already. Pero ngayon, nagsalita na naman si Kuting. Si Pangulong Duterte sa kanyang press con na pinaninindigan niya nga itong charter change na ito na dapat hindi magbenepisyo ang incumbent or kasalukuyang presidente katulad ni Kuting. Kung gusto niyang baguhin ang konstitusyon, kung gusto niya baguhin ang term limits, hindi dapat makikinabang yung mga nakaupo ngayon. Yung susunod para fair and square. Pero alam naman natin na hindi naman talaga yun ang intensyon nila, kundi para sa vested interest ng buwaka ng inang Marcos Jr. at Lisa Ahas na butod na naman. Nakita ko kanina, nakaputi pang buwaka ng ina. Parang bao na
Yun, di ba yung bao, yung turtle, nasa likod yung buntis? Baliktarin mo yung bao, yun si Lisa Smugs. So anyway, sa press ko ni Pangulong Duterte, iginiit niya na dapat hindi makinabang ang kasalukuyang nakaupo na katulad ni Bangag na Bangag Jr. Sabi nga niya, actually, pareho kami ng binanggit ni Pangulong Duterte, yung vlog natin kanina, okay lang kung na forever sila dyan, basta for the people, para sa betterment ng country. Diba? Pero hindi nga nila gagawin yan. Kaya may nagtanong doon kay Pangulong Duterte tungkol sa ICC, sabi ni Pangulong Duterte, anong ICC? Gugurgurin ko yung mga yan, sasampalin, sabi ni Pangulong Duterte. Kasi ang binanggit niya, yung mga banyaga na yan, sabi niya, yan ang sumakop sa atin. Binanggit niya doon yung Espanya, 'di ba? At binanggit niya ang pagsakop sa atin ng mga Amerikano noong panahon na yon at kung ilang buhay ang nabuwis, kinamkam, ginawa tayong slaves. Kaya nabanggit niya na pagpunta yan dito, gugurgurin ko yung mga yan, That's really very Duterte style. At may nagtanong sa kanya doon na tungkol sa kung adik-adik daw si Kuting, sabi niya, wala man akong sinabing na addict siya. Alam mo, unpredictable si Pangulong Duterte. Alam naman natin kung anong style niya. But who knows? Baka nga sa June 30, mamiesta tayo ng bonggang-bongga at the next day, wala na ang buwakan ng inang Kuting. At naaalarma sila. Naalarma na sila sa Davao, naalarma sila sa Cebu. Okay? So yung sinasabi ni Pangulong Duterte na gurgurin niya, I don't think na literal yun, nagugurgurin niya, di ba? So yun ay out of his outburst, frustration sa ginagawa ng ICC, panghihimasok sa atin na wala silang jurisdiction. Pero kaya nasasabi ni Duterte ni Pangulong Duterte, dahil na nakikipagsabuatan ito, baka ng inang Lisa Smugs, yang si Remulla na yang naghihingalo, yang si Kuting na yan, na malapit na rin yung hayop na yan pag siningil ng karma, nakipagsabuatan sila sa ICC. Kaya ang Pangulong Duterte, ginaatik-atik sila. Di ba? Sabi nga rin ni Pangulong Duterte, naatik-atik ko lang kayo. Di ba? Doon sa kanyang pag-tone down. Ngayon, mga kababayan, nabanggit din doon sa press conference ni Pangulong Duterte na tinanong siya kung niregaluhan daw ba siya ng niregaluhan siya ng baril ni Pastor Quiboloy. Ang sagot ni Pangulong Duterte doon, gusto mo pag regaluhan ko si Pastor ang regaluhan ko, bukas kanyon. Actually, natawa ko doon. Kanyon daw ang regalo niya. Ba't na siya magre-regalo? Ay, bakit daw si Pastor Quiboloy ang magre-regalo sa kanya? Marami siyang collections. Tama naman. 'Di ba? Yung pagdadrag sa pangalan niya, ni Sara, at niya, ni Ontiveros. So again, mga issue na ito, mga palangga, alam naman natin na ito lahat ay kababuyan ng gobyernong ito. Kaya wala nang saysay ang mga ginagawa ng mga hinayupak na ito dahil puro pang bababoy ang kanilang istorya. Okay? Ito pa, basahin natin ang dagdag balita. Okay. DOJ, hindi titigil para sa hustisya sa kaso, okay, ng missing sabongeros. Anong sabi dito? Porsigido ang Department of Justice na gagawin lahat ang legal na remedies para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga nawawalan sabongero. Sinabi nagsalita nga siya doon. Sinabi ni Remulla na naghihingalo na iaakyat nila sa Court of Appeals ang desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 40, na magpiyansa ng 3 milyon ang kada akusado para sa samantala nilang paglaya. Iginiit ni Remulla ang naghihingalo na maituturing na mass murder ang sinapit ng mga nawawalang sabongero, kaya hindi nila susukuan ang paghahanap ng hustisya, lalo na at hawak pa rin nila ang testigo na magdidiin sa mga akusado. Ipinunto ni Remulla ang naghihingalo na ang ginawang pagtatago ng mga akusado noon at malinaw na indikasyon na may kinalaman sila sa krimen. Nabatid ng pagpupulong muli ang DOJ kasama ang pamilya, So ayan, yung mga sabongero, okay yun. Kung sino ang nagkitil doon. Pero ang tanong, yung mga malahalagang issue, Department of Justice. Pero yung pagpapalaya kay Mark Anthony Sayarot
nakasabwat ni Kuting o sinama ni Kuting sa kanilang mga travel visit, naka-plaster yung bunganga mo, Remulla. Dapat hindi yung liig ang pinlasteran sa'yo eh. Yung bunganga mo lahat pinlasteran sa'yo at ang juluyan ka ng jutang Ginemes. Diba? So ngayon mga palangga, okay? Anong dyan? Anong nakikita ninyo? So lahat pambubudol. Walang investigasyon pagdating sa mga taong sangkot na kaalyado nila. Smuggling, sayarot, si Chandiramani, lahat ng mga issue kay ayan, nasasakupan mo yan. Si Pidea, si Virgilio Lazo na nagtanggal ng mga trabahador diyan sa Pidea, naging floating na, pinagigipit niya. Yawa ka, ha? Yawa kayong lahat. Pero itong mga isyong mga maliliit, although kailangan tutukan din naman lahat ng issue, lalo na kung ang mga kababayan natin ay biktima, pero ang mga biktima mismo sa loob ng gobyerno na binababoy nyo, pinagtatanggalan nyo ng trabaho, mga hinayupak kayo, tahimik kayo, mga yawa kayo, kaya dapat sa inyo kinukulam din. Ayan, tusukin ko yung jugular vein mo at saka yung yung port mo para maputol mamayang gabi. Ayan. Igzum. Putol niya mamaya. Ayan, hindi ka makahinga. But anyway, mga kababayan, putangay na, pinaggagago tayo. Ito, Remulla. February kahapon ito. 2 mananaya mula na naman sa Nueva Ecija. Maghahati sa 70 million. Mega Lotto. Putangay na, hanggang ngayon, wala pa rin. Buha ka ng ina ninyo. Nasaan na si Robles? Nasaan ka na, Tulfo? Puro marites, puro katsipan ang topic mo, puro kababuyan, puro awayan ng mga magjowa. Yan ba ang senador na may silbi? Asan ang pangako mo, Tulfo? Napaimbestigahan mo si Robles, ang PCSO, yung baka ng inang Lisa na yan. Hindi niya makaray-karay. May nanalo na naman, 70.8 million. Paghahatian daw from Nueva Ecija. Sino to? Sino naman tong mananaya na ito, ha? Ayon dito sa abiso nitong Martes, kahapon, sinabi ng PCSO na ang winning combination ay Tinamaan ang